Ayun guys, at ready ka na. Interview. I-interview. Papayakin mo ba ako? Pwede. Guys, i-interviewin natin si Trisha. Sila, interviewin natin guys si Trisha. Ayan. Meron tayong mga questions. Joke lang. Wala tayong naka-prepare na question dyan. Fast talk. Fast talk. Ay, ako to hindi pala ako si Buya Bunda. Si Donnie. Si Tony. Tony Talks. Ay, Badets Talks. Badets Talks. Ayan. First question. Q&A! Uy, wala tayong mabubuo nitong question. Wait lang. Naka 1 minute ka na. Naka 1 minute na, oy! Ano na lang, 14 minutes. Ayan. Wait lang. Para sa'yo. Ano yan? Pageant? Para sa'yo. Ang laban na siya. Uy, wala tayong mabubuo. Puro tayo tawa. Wait lang, ito. Nag-uura ka ba kaya? Alin mas mabigat? Suki. Wag na nga. Seryoso, ano yung seryoso? Seryoso. Ano ba yung facial kasi? Magka 2 minutes na daw. Magta 2 minutes na wala pa rin tayo nabubuo na question. Ayan. Anong masasabi mo na nakikita mo na yung outcome nung bahay mo na pinagawa ng mga sponsors sa kabilang ng Team Pahuway at sa kanila na nagtatrabaho dyan? Anong magiging deepest message mo sa nakikita mo na yung bahay mo na, ay, ang ganda na, ganyan. So, go. My timer starts. Timer starts now. First of all po, syempre magpapasalamat ako kay Kuya Pula kasi siya yung pinakaunang nag-vlog po sa akin. Yun po yung talagang yung bahay. Hindi pa po ganyan na masyadong sira. Yung pa lang po. And yung una pong pagdating niya dito, na po ako kasi first time ko pong maano sa vlog. Kasi Ako din. iwas Ganun din po ako kasi nun. ako sa ganun. Kasi mahiyaan talaga ako. Simula Alam ko. elementary. As in, kahit nagpa-vlog ceremony, umiiyak talaga ako sa harapan. Bakit? Ewan ko, nagpapanatang makabay na tumutuloy yung luha ko. Bakit naman? Hindi ko nga alam. Ganon kalala yung pagiging mahihain Hindi pala ako ko. mahihain. Makapal na nga yung mukha ko. Sige, Tapos, ikaw. yun po, parang medyo nasanay na lang ako na pumupunta-punta dito si Kuya Pula. Tapos, hindi pa naman ako na mapapabahayan agad kami. Pero, simula po ko noon nag-wish, nag-pray po kami na sana mangyari po ito. Ganyan. Tapos, dumating sa point na tinext ako ni Kuya Pula na gusto daw ako makita ni Kuya Noli. Tapos yun na yung tuwa ko. Tapos dun punta kami doon kanila Ate Gwen. Ay, oo. Ayaw nga, andun ako eh. Tapos nag-tiktok pa nga nag-tiktok pa tayo nun. Tapos yun yung nag-vlog kami doon sa Boulevard. Tapos naiyak pa ako doon. Tapos nung nakita ko yung mga first vlog kasi niya sa akin yun. Tapos may nagsabi din sa comment na daw, bisitahin daw yung bahay, ganun. Tapos, sabi ni Kuya Pula, kapag daw si Kuya Noli na daw yung naghawak sa akin, mas malaki yung chance daw po na Mapansin. magkabahay. Mapansin ng Mga sponsors. Tapos, tapos, Okay lang yan. yun po, na po ako na wish ako na sana talaga magkabahay kami. Tapos dumating sa point na may
nagbibigay na po ng allowance ko buwan-buwan kay Oo. Kuya Pula. Inaatin niya dito yung 2K, ganun. Ah, Masayang na po kami doon kasi at least kahit pa paano na tutustusan yung mga ibang pangailangan namin. Tapos, nung si Kuya Nolan yung pumunta dito, tas binilitaan kami na meron ng unang budget doon sa bahay. Sobrang saya po talaga namin kasi hindi po namin nakakalain na sulit po yung pag-aantay namin ng taon. Isang taon? Isang taon yun. Tapos nabigyan na ng budget. Tapos mga magdadalawang taon na ngayon eh. Ayo. Yung unang vlog sa akin ni Kuya Pula. Tapos ayun, may mga nagsasabi pa na hindi daw dito magbahay kasi bahain. Marami nagsasabi na sayang daw yung pabahay. Tapos iniisip ko na baka hindi talaga tuloy. Oo, hindi matuloy. Tapos nagbabaha pa dito, tapos ina-update ako nila Kuya Pula. Tapos may mga nagsabi na wag na yan pabahayan kasi makulit daw. Makulit daw kami kasi hindi namin parang Yun na magkaroon ng mm. lupa na hindi babahain. Kaso, inisip din pa kasi namin, kung sakali, ito na po kasi yung, yung lupa dito, amin na to, saka sayang din naman. Yung baha po, minsan lang naman po sa isang taon. Kaya, tapos, sanay na din po kasi kami, sanay na din kami dito. Yun. Tapos, may nagbabash pa sa akin. So, umiyak talaga ako nun yung may isang Ano pala yung nagiging nagsabi. eto pala, ano yung 'di ba as beneficiary, tapos di naman lahat kasing nasa comment is good thoughts. Hindi naman lahat na nasa comment maganda para sa atin eh. May mga bad side, may mga bad thoughts na sinasabi yung mga nasa loob ng comment section. Ano yung naging feelings mo nun or naging reaction mo dun sa mga comment na yun pala? Kasi ako kasi hanggang ngayon napagdadaanan ko pa rin yun. At syempre naman sa kanya kasi nahagip pa rin naman na vlog siya. So pero tanungin natin guys kung ano yung feelings niya, ano yung pakiramdam niya kapag nababasa niya yung mga hindi magandang comment kapag siya yung nasa vlog. Ano yung pakiramdam mo? Nung una, ako, na to the point na umiiyak ako, tapos nasa-stress ako kasi ganun pala yung nila sa akin na dapat daw di ako pabahayan, ganun, kasi hindi ko naman daw deserve, kasi ganun na parang sobrang kulit daw namin. Yun, parang hindi siya, parang siya sa mental health ko na nakaka-stress siya to the point na may times na na yung buhok ko, naglalagasan siya. Naglagasan siya as in. Tapos kada ligo ko nung may nahulog yung mga buhok. Tapos yun. Pero naging okay naman nung time na nagsabi na si Kuya Noli na na talagang naka-line up na ako pagkatapos nung kay Ate Palawan. Doon na yung nagsimula yung ko na kahit anong mangyari, matutupad na talaga to, gano'n. Tapos, yun na nga, nung January, nabigyan kami ng motor. Tapos, sumunod na yung bahay. Kaya, sobrang blessed ko ngayon na 2026. Yes. Yun dun kasi sa mga ibang nag-comment, syempre hindi rin naman natin sila masisisi na ganun yung comment nila kasi opinion nila yun. Hindi natin sila pwedeng i-please na huwag kayong mag-comment ng ganyan kasi na yan, na nila yun eh, sariling opinion na nila yun, parang nilabas lang nila doon mismo sa comment section. Pero yung iba kasi niyan guys, ng mga viewers, meron silang thoughts pero hindi nila kino-comment. May iba lang talaga
na minsan hindi nila nakokontrol yung sarili nila, nagko-comment sila ng kung ano-ano, ganyan. Minsan kahit hindi naman talaga angkop dun sa vlog sa'yo, parang hindi naman siya part ng vlog, pero may sinabi siyang iba. Kasi nga, minsan, yung tao, kung ano-ano lang yung pumapasok sa utak, lalo na yung mga bad, ang tawag dun, yung lalo na yung mga gusto lang magpapansin minsan, di ba? Minsan ganun lang. Parang ano lang nila, yung main reason lang nila is para mapansin sila ng ng ibang viewers, ganyan. 'Di ba? Ganun lang. Pero ako kasi noon, naranasan ko din 'yan. Dumating din ako sa point na ayoko na magpa-vlog. Alam yan ni Vince, guys. Alam yan ni Vince. Kasi siya yung yung naka-scout sa akin, si Vince. So, duman din ako sa point na umiiyak ako kasi nababasa ko yung mga bad comments. Umiiyak ako noon, sabi ko, wag mo na akong i-vlog. Ayoko nang makita sa vlog mo. Ayoko nang magpakita sa vlog mo. Oo, talaga sinabi ko yun sa kanya. Sabi ko, ayoko nang magpakita sa vlog mo. Ganito, ganyan. Wag nyo na lang ako i-vlog. Yan. Tapos, nag-advise din siya sa akin nun eh. Nag-advise siya sa akin na ganyan lang daw yung mga comment na mas ikaw yung maapektuhan kapag sineryoso mo yung mga comment nila. Or parang isa sa puso mo pa yung comment nila na bad na nga, iisipin mo pa, di lugi ka kasi naapektuhan ka, di ba? Ikaw yung mawawalan ng hope, hindi sila. So, yun lang. Kahit hanggang ngayon nga, sa mga vlog ko, dead man ako sa mga bashers. Oo, dead. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang bashers. Even online or personal life, meron tayong bashers. Artista nga meron. Tayo ba kaya? Oo, artista guys, may bashers. Tayo pang mga normal people. Mga normal, parang hindi naman tayo nasa local lang. Ano pa kayong nasa na? Diba? Yun lang naman yung ko, na kasiyahan na nila yun. Namang-bash yun, diba? Kasayahan naman nila yun. Namang-bash sila ng mang-bash. Naman, at minsan nga, mas todo pa manood ng vlog yung mga bashers. Kasi nga, hahanapan ka nila ng hahanapan ka talaga ng butas. Or, halimbawa, magkamali ka lang ng sinabi. Doon sila mag-focus. Sa dami mong sinabi, sa dami mong tamang nasabi, meron ka lang, magkamali ka lang ng isang sentence or word, doon na sila mag-focus. Because, gusto nga nila na i-grab ka kapababa. Yun yung reason nila. Kaya naman tayo, para tayong nawawalan ng pag-asa. Pero no, hindi pala yun ganon. Tayo mismo ang magkaroon ng hope sa buhay kasi nga merong nakakapansin sa atin. Parang may nakakapansin ng konting pagkakamali natin na pwede nating itama. Kasi minsan yung nasa comment section, minsan talaga natatamaan tayo kasi minsan totoo. Minsan naman hindi, pero minsan talaga in realization, totoo naman talaga. Parang ayaw lang nating tanggapin sa sarili natin na ganun talaga tayo. 'Di ba? Ganun lang yun. Ganun lang siguro yun. 'Di ba? Yun lang. At yun na nga, hindi niya na sinabi kung ano yung niya. Deepest message. Wala na ako Deepest message niya. Ano ba yan? Ba't di mo sinabi? Ano ba kasi yun? Po 15? Ay, magiging 20 minutes yan, guys. Hayaan nyo. O di, ano na yung tanong ko? Sabi ko, anong deepest message mo na ganyan na yung bahay mo? Wow! Go! I-ano mo na Ba't siya? magpipitik-pitik?
Ganon siya kapag, kapag malulubat. Ah, Yes. Ayan. deepest message. Wait lang. Yung, reaction mo ba na, ay wow! Wow! Para bang, nabigla ka na lang, may bahay na sa harap mo. Joke lang. Yung ano ba? Yung hindi mo akalain na ganyan. Yung, ano nga to Badet stocks. Sige, pag-isipan mo muna. Mahirap pala mag-isip ng on the spot, no? Paano na lang kaya mga artista na nag-answer ng... 'Di ba yung kay Boy Abunda, kay Tony Talks, kay 'di ba? Kaya mahirap. Kaya Kasi wag kapag na natin deepest message, dapat nag-iisip ka ng ng matagal. Kasi deepest kasi yun eh. Pero, super thankful po ako sa mga taong naging parte ng pabahay na to. Unang-una si Kuya Pula, si Kuya Nolly, yung Team Pahuway na sina Kuya Vince, Kuya Gacho, Kuya si Kuya Carrotman na pumunta dito, si hello, Jason, Kuya Jason, sino pa ba? si Kisani. Excuse me, hindi yun nakapunta dito, Ay, pero hindi. part Part yun yun ng ng Team team. Pahuway, si Kuya Sunny. Tapos yung mga tumulong po dito doon sa unang araw, yung mga pinsan ko, yung mga friends ni Mama. Tapos yung sila Kuya Arnel, sila yung asawa ni Ate Bidang, si Ate Bidang. Tapos yung mga angels po, yan. Tapos syempre yung sponsors and si God. Sila po yung mga naging, kumbaga, naging nawawala yung word na gusto kong sabihin. Yung instrumento ba na ginamit Yes. ni God? Sila yung naging parte ng malaking naging parte ng buhay ko na natupad yung isa sa pangarap namin na bahay. Talagang nung bata pa talaga ako, talagang nag-wish ako na magkaroon ng sariling kwarto. Kumbaga yung bahay dyan, hinahati ko yun ng kortina. Tapos nilalagyan ko naayos ko yung kama. Tapos kahit nasa latag-od lang, tapos inaayos ko yung ayos 'di ba ng tawag doon? Yung parang Yung kumot, yung tinutupi, ganon. Yun yung pangarap yun, ko ng bata yun ata pa yung ako. mga dream ng mga babae. Tapos, pangarap ko din yung may dinidesign ng mga pictures na ganon. Tapos yung favorite kong color, ayan. Matutupad na yun ngayon. Kaya, every time na nakikita ko tong bahay, super amazed ako kasi dumating din sa point na natupad din. Kasi, wala, di ko talaga in-expect na ganito. Sa isang iglap lang. Like, sulit yung paghihintay ko ng taon and yung mga iyak ko. Yung pag-stress ko ng mga sulit lahat yun kasi eto, nakikita na siya ngayon and malapit na siyang matapos. At ay napakagandang napakagandang blessings yan. Na sa lahat ng napabahayan, sa lahat hindi man sabihin na natin na sa lahat ng angels, sa napabahayan man or hindi, kasi yung iba hindi man sila napabahayan pero nagkaroon sila ng scholarship, nagkaroon sila ng allowance, mga ganyan, or businesses at ganyan. Nagkaroon tayo ng pinakamalaking blessings na natanggap sa ating buhay na hindi natin kayang i-provide pero na-provide ng iba para sa atin because of God. Yung sponsors, lahat ng mga sponsors, yung Team Pahuway, yung mga naging scouter ng mga kada angels,
is instrument na ginamit lang sila ni God na maging instrumento para mapaganda yung ating buhay or bahay. Ganyan, magkaroon tayo ng minsan magkaroon tayo ng ginhawa ba, or anong tawag doon, makamit natin yung parang dati naisip natin napaka-imposible naman na magkaroon tayo agad ng ganito na malaking bahay, ganyan. Pero sa ano nga, sa mga dahil nga doon sa sponsors, syempre sila yung yung tumulong sa atin na magkaroon tayo ng ganyang bahay dahil sa mga sponsors. Hindi rin lahat ng sponsors natin is mayaman. Meron lang silang sabihin na natin, meron lang silang kakayahan. And nasa puso talaga din ng mga Pinoy na tumulong nang nakikita nilang nahihirapan. Nasa puso din yun ng Pinoy. At yung iba nga nating mga sponsors is yung parang extra lang nila. Kasi hindi naman talaga lahat ng sponsors natin mayaman. Minsan yung sobra lang. Yung parang sobra lang nila, ganyan nagbibigay sila. Kasi nga gusto rin nilang makatulong kahit konti. Kahit sabihin nila na konti lang yun para sa kanila, pero para sa atin malaking bagay na yun. Kasi nga tulong nila yun eh. Parang napaka big achievements natin bilang beneficiaries na matulungan tayo ng mga sponsors. Kaya dapat talang natin silang pasalamatan, syempre. At doon din sa mga naging sponsors ng bahay ko, sobrang thankful po ako sa inyong lahat, guys. At hindi ko rin akalain yun eh, yung maging bahay ko. Kasi nga talaga is nasa, oh my gosh guys, 30,000 pesos lang yung hawak kong pera nun. Pero, ay, nabuo yung bahay. Oh, nabuo yung bahay guys. Sobra akong natuwa. Kasi, ano ba naman ako, na isang magti 20 years old. September, woo! Birthday na pala ako. Magti 20 years old na magkaroon ng sariling bahay. Hindi ka ba nun matutuwa? Napakalaking achievements nun sa buhay. Yun nga, kaso nga lang, hindi ko pa siya, yun nga, sabi kong promise ko sa sarili ko na papagandahin ko siya. Kaso, ngayon guys, hindi muna. Parang okay na muna yun. Okay na yun. Kasi meron na. Okay lang naman na, kasi isang kwarto lang yun. So, sabi ko, okay na to kaysa makitira kami. At least, nagkaroon kami ng sabing sarili. Yung kuryente nyo, may sarili lang ng kontador. Oo. Ay, sponsors din yun ni Kuya Bern. Yung sponsors. At yun sa bahay, si Kuya Ruel. Ay, shout out Kuya Ruel at Kuya Bern. Si Kuya Jose. Sino pa ba yun? Sila Kuya Obet, si Kuya Tatay, sino pa? Madami pang sponsors na nakalimutan ko sa bahay. Sabihin ko na lang yun guys. Ay, basta sa lahat ng naging sponsors ng bahay ko guys, thank you so much. And sa lahat ng sponsors, of course, thank you so much sa inyong lahat. Kasi, sino ba naman na di makakalain na magkakaroon ka ng bahay dahil lang sa bigay or tulong lang sa'yo, di ba? Para bang nanaginip ka lang. Para bang nanaginip ka lang. Ganon nga. And napakalaking achievements yung kay Chinchin. Ang laking bahay nun. Yung talaga, grabe. Yung laking bahay ng kay Chinchin. At big achievements yun sa kanila. Kasi ano ba naman tayo para makapagtrabaho ng isang taon lang, makabuo ka na ng malaking bahay, di ba? Parang kulang na kulang pa sa gastusin. Siyang mahal pa ng materyales. Tapos yung labor pa. Sabi ko, grabe. Kaya ikaw ba naman tumanggi? Opportunity mo na yun. Diba? Kaya, thankful kami guys. Lahat ng angels, napaka-thankful namin. Napaka-thankful namin and blessed.
Kasi, ayun, nagkaroon kami. Kasi yung iba dyan, nakatira lang sa gilid-gilid, 'di ba? Yung napapanood mo sa Facebook. Minsan guys, di ko alam, nadadala ako sa kwento ng iba. Yung nakikita mo lang siya sa feed, tapos nakatira diyan sa gilid ng kalsada, nanghihingi ng pagkain, ganyan na namamalimos. 'Di ba? Parang ang daming Pilipino na although madaming Pilipino na nahihirapan, mas nahihirapan pa kaysa sa amin, kami yung napili na or napansin na magkaroon ng sariling bahay, 'di ba? Ang daming Pilipino, hindi lang nga Pilipino yung madaming nahihirapan din. Kahit sa ibang bansa, 'di ba? May mga pulubi din na nahihirapan. Pero isa kami sa mga nagkaroon na hindi namin need mamalimos o hindi namin need makitira sa iba or matulog sa kalsada. Di ba? Yan lang naman. Ano ba? Ang dami ko nang sinasabi. Nag-share lang kami guys ng feelings namin. Nagpe-prepare na ng ng kakainin. Kakainin. Ito pala yung susi ko guys. Tama, naglalaba ako. Ay, ay, ay. Ulam nila guys. Ay, ulam namin guys. Naliluto ni Ate Tinola. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Bakit ang iba binabash yung nagluluto ng tinola tapos yung nilagay tawag doon tapayas? Bakit? Wala, may sinasabi sila na bakit daw nilalagay yung tapayas sa tinola, prutas daw yun. Panga. May nagsasabing ganun, di ba? Ay! Meron din ako narinig niyan. Sabi, ang tanga naman nung nagluto. Bakit nilalagyan ng prutas ang tinola? Tapos, nagluto yung asawa niya. Kung mas masarap nga yung Mas masarap yung papaya. Iba naman you guys, yung papaya kapag hinog, prutas. Kapag hilaw, gulay. Kasi ginugulay nga naman talaga kasi yan eh. My God. Napaka... Kasi sa iba kasi hindi. Ginagataan yan dito eh. Oo, dito ginagataan ng papaya. Yung iba kasi, pinapahinog lang nila. Diba? Nagpasiguro ako ng may yelo. Sabi ko, hindi ko baka kakuha ng walang yelo doon. Baka yung tubig hindi malamig ya. I have my own. Di ba may gym sa sa Tabato? Meron. Mas malayo sa inyo. Malapit lang. Pero magkano ba yung dun? 100. Oh, isang araw? Kaso mag-gym ako. Kapag hindi ko naman siya na-maintain, mas lalo daw akong lolobo. Kaya, wag na mag-gym. Wag na mag-gym, mag-diet na lang. Diba ate? Kasi noon daw, pumapayat na ako. Ikaw. May, alam baga, Bata ba? anong baga doon na calorie deficit? Yung calorie deficit? Oo. Yung tinitimbang yung yung calories na Ay, oo. nakain. Ay, effective daw yun eh. Guys, ako mag-diet ako pag walang pagkain. Kaya pag sinabi kong diet ako, ibig sabihin na wala akong pagkain. Ganun lang yun kadali. O, paano ka magda-diet? Tingnan mo bililin nila. Bawal! Kuya Vince, bawal! Pwede yan. Ano ka ba? Guys, bumili siya na ng Coke. Kuya Vince, bawal baga kasi ba dit? Oh! Bawal pag wala. Bawal pag wala. Americana. Hindi siya 1.5. 1.8 yan. 250 ml oh. 1.75 yan. Ayun. 1.75. 1.75. May 2 liters din yan eh. 1.5. Diyan si My Loves. Si My Loves na pasaway. My Loves.
My loves. My loves ko yan. Dan ano? Oo. Kumanood daw tayo mamaya. Ha? Hindi ako naman ay. Amo. Oh, amo nga. Oy, nag-intriga na. Nag-intriga! Tama na yun. Nag-intriga na. Dapat kasi, linagay mo sa sobre. Iya. Para di makita. Diyan. Nasubog Ano mo. na yan. Mali yung pagbukas ko sa break, kikinsing ngayon. Nganod, nagbugbog pa nganod. Wala may problema kasi solicit. Tapos binigyan ka, Papakuha nagreklamo ka, ka. Oh. Alulubatan na naman na battery mo. Hindi, kasi ano, pag solicit, wala kang magagawa kung ilan yung bigay. Kung bigyan ka ng 1,000,000, di mas maganda. Amo ba kanay? Amo, naglilinig ikasahan. Naglilinig ikasahan. Oh, amo ba ka? Oh, sabi niya. Sabang? Matapagi ka din nagpalagatog ka. Puta, sumanok na daraw mo. Binuno. Kaso, ano, Problema, manamitan ano, mo saan? kaso ano daw, no, Ay, boka din oy. no, kaso ano Kamang daw, nakadigaron ni. reverse mill daw. Ay, first meal naman sa room. Balik ta. Sandok ka. Tapusan so, maralak mo. Malulubog mo na di sandok. Hindi bali, sa pantakan. Padi ka pala no. Malulubog. Diyan dapat to. Sa bali, ito, pantakan sa palamig. Ay, ay, Anong magagawa ko? tinola, may prutas. Ano may prutas? May prutas. Tinola? Kalukuhan yan. Kalola? Ano prutas? Ano yun? Kakasabi pa sana na to. Sino namang tangang naglagay ng prutas sa tinola? Sino naglagay? Ako. Ang sarap ng prutas. Tinola? Sarap. Perfect. Niya. Matatakbuhin tanay. Alam ko ng prutas. Ay, dahil pala na. Sabay na naman. Please. Yum. Si Mama mo, Trisha. Kaya ba? Ay, dito magsasabay magkakaon? Ka pa.